Magandang gabi po, Binibining Christina at sa inyong lahat. Ako po si Charmaine Gurtiza. Ang kabanata ika-15 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay pinamagatang si Ginoong Pasta. Tauhan. Si Ginoong Pasta ay isang kilalang abogado at tagapayo ng mga prayle at ng pamahalaan. Siya ay maingat at may konserbatibong pananaw. Si Sagani ay isa sa mga mag-aaral na nagsusulong ng pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Siya ay matalino at idealista. Tagpuan ng kwento? Ang tagpuan ng kabanata ay sa opisina ni Ginoong Pasta kung saan naganap ang pag-uusap nila ni Isagani. Ang opisina ay nagpapakita ng posisyon ni Ginoong Pasta sa lipunan bilang isang abogado na may malakas na koneksyon sa mga prayle at pamahalaan. Papel ng bawat tauhan sa kabanata. Isagani, pumunta siya kay Ginoong Pasta upang humingi ng payo at suporta sa plano nilang mga mag-aaral na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Ipinapakita ni Isagani ang determinasyon at idealismo ng kabataan na nais ng pagbabago. Ginoong Pasta, bilang isang abogado, siya ay tagapayo ni Isagani. Inilahad ni Ginoong Pasta ang kanyang pananaw sa isyu ng Akademya ng Wikang Kastila. Dahil sa konserbatibong pananaw, ipinayo niya kay Isagani na maging maingat sa kanilang mga plano at iwasan ang mga hakbang na maaari magdala ng gulo. Ang buod ng kabanata. Sa kabanatang ito, pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta upang humingi ng payo tungkol sa plano nilang mga mag-aaral na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Bagamat, si Isagani ay nagpakita ng determinasyon at pag-asa. Ipinayo ni Ginoong Pasta na maging maingat sa kanilang mga hakbang. Pinayuhan din niya si Isagani na iwasan ang mga aksyon na maaaring magbunga at magbunga ng masamang resulta o alitan sa mga prayle at otoridad. Sa kabanatang ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pananaw, ang idealismo ng kabataan at pragmatismo ng mga taong may posisyon at kapangyarihan. Ipinapakita rin dito ang tensyon sa pagitan ng pagbabago at konserbatismo, at kung paano ito naapektuhan ng takot at pag-iingat sa ilalim ng isang mapanupil na sistema. Sa kabanatang ito ay may mapupulot po tayong aral. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagtuturo sa atin na maging maingat, praktikal at masusing magplano sa paghaharap sa mga hamon, lalo na sa isang sistemang may malalim na ugat ng kapangyarihan at impluwensya. Ayun lamang po at maraming salamat.